the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. PXNY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:41 ng umaga. RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Minor de edad arestado sa drug bypass operation sa Cotabato City kahapon. Headlines. Drug personality naman ng Istasyon 2 positibo sa droga. Sa Elos, pangunahing anggulong titingnan ng PNP sa nangyari insidente ng pamamaril sa Maguindanao del Sur. Headlines. Tindero patay sa pamamaril sa SGA Barm. 10 anyos na bata naman patay makarang masabukan ng granada sa North Cotabato. Headlines. Ninakaw na alaas na nagkakalaga ng higit 2,000 piso na ibalik na sa may-ari sa Sultan Kudarat. Motorista patay angkas sa kritikal makarang maaksidente sa bayan ng Midsayap. Headlines. 14 na dating rebelde sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Headlines. Robotic surgery inulunsad ng CRMC dito sa Cotabato City. Headlines. Bagong HIV treatment hub binuksan ng BARM sa Dato Udin Sinsuat. Headlines. DPWH-12 pinaigting ang dredging at clearing operation sa Maguindanao del Sur. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama kayo yung tagapagbalita, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, tunay na shabu ang nakumpiska sa isang drug personality at naging positibo rin sa paggamit ng illegal na droga makarang matanggap ng Police Station No. 2 ang resulta ng kanyang drug test examination mula sa RFU bar. Dahil dito ang akusado na kinilalang si Sandato Lawan aka Dats ng RH9 dito sa Cotabato City, tuloy ng sinampahan ng kaso sa City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Section 5, Section 15 ng RA 9165 kung nabatid na naaresto si Lawan sa bahagi ng Ross Ranch No. 9 makarang kumagat sa drug bypass operation ng mga otoridad. Ang nasabing suspitsali nakakulong na ngayon sa presinto ng kapulisan. Samantalang nakatakdang ilipat naman sa Cotabato City Jail kapag lumabas na ang commitment order laban sa kanya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Maudlot pansamantala ang pag-aaral ng isang minor de edad matapos maaresto at may sakripisyo ng tatay na i-deliver ang item sa drug bypass operation ng Police Station 3 kahapon 1:30 dyan sa bahagi ng Purok Mapayag, Rosarez 10, Cotabato City. Sa ulat mula kay Police Station 3 Chief Police Captain Cleby Cabutahe, ang suspek ay isang 15 anyos na lalaki habang ang target naman sa operasyon na nakatakas ay si Taras Abdullah, residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng operating team sa transaksyon ng 2 malilit na pakete na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 0.3 grams na nagkakalaga ng 2,040 pesos. Agad dinala ng otoridad ang binatilyo sa MSSD Barm para sa nayon itong disposisyon, samantalang isasapa pa rin ang kasong paglabag sa RA 9165 laban kay Abdullah. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sugatan naman ng isang 19 anyos na lalaki makarang barilin ng sinasabing dating karelasyon ng kanyang kasintahan sa barangay Dalambas, Dato Pia, Maguindanao del Sur. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng kaapulisan na posibleng matinding selos ang nagtulak sa suspect na nakinalang si alias Abdul para barilin niya ang biktimang si Karim na patuloy ang ginagamot sa pagkamutan. Napatid ng pulisya na magkasama sa motorsiklo ang biktima at ang kanyang kasintahan ng sundan ng suspect at pinagbabaril. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang tumakas na suspect. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:45 ng umaga mga kasama, dead on spot ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagbabaril ng dalawang suspect sa boundary ng Barangay Poblasyon at Pikit at Barangay Gligli, Ligawasan Special Geographic Area pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Kinilala ang biktima na si Arcel Roy Buagas Dalugdog, residente ng Pioneer Street sa naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, nasa harap umano ng kanyang bahay ang biktima ng lapitan at barilin ng mga salarin. Nagtamo siya ng tama ng bala sa katawan at agad naman na isinugod sa ospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas sa mga suspek sakay ng isang itim na motorsiklo. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Patay on the spot naman sa pinangyarihan ng aksidente ang isang driver ng motorsiklo habang critical naman ang kanyang babaeng pasahero makarang madisgrasya sa National Highway sa bayan ng Midsayap, North Cotabato alas 10 ng umaga kahapon. Sa paunang investigasyon ng PNP, ang nasabing driver ay nakilalang ang driver na sinasabing residente ng Kadayangan SGA habang sugatang babae naman ay residente ng Midsayap samantalang mabilis namang isinugod sa paggamutan. Patuloy ang ginagawang investigasyon ngayon ng PNP para matukoy kung paano nangyari ang nasabing aksidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama ang ating oras, patay on the spot ang isang 10 anyos na bata habang dalawang pangpinsan nito ang sugatan matapos masabugan ng isang hininalang granada sa sitio Danao, Barangay Ganatan, Arakan, North Cotabato alas 10 kahapon. Kinilalang nasawing bata na si Mateo Jan Lopez habang sugatan naman ang kaniyang mga pinsan na sina Juliana Camayudo at John Mark Lopez na agad ay sinugod sa pagamutan para sa kaukulang lunas matapos magtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa inisyal na investigasyon, naliligo na umano ang mga bata sa ilog o naliligo umano ang mga bata sa ilog nang maganap ang pagsabog. Ayon sa impormasyon na nakuha mula sa militar, isang granadang pagmamay-ari umano ng retiradong sundalo ang sumabog. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, alas 7:48 ng umaga, nabawi na ng mga pulis ang mga alahas na nagkakalaga ng 200,000 pesos na naiulat at tinangain ng babaeng nagpanggap na manggagamot sa bahagi ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Sa ulat, naroon doon ang kinaroonan ng ginang na manoy sangkot sa insidente. Sa tulong naman ng mga opisyal ng barangay at mga residente, naging daan din ang pagkakatunton dito sa pagkalat ng panawagan ng biktima sa social media upang mapabilis na matunton ito ng kapulisan. Nabawi naman ang kanyang alahas samantalang pinili ng biktima na huwag nang sampahan ng reklamo ang nasabing suspect. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 14 na dating rebelde ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad at nagpayag ng pagbabalik loob sa pamahalaan sa turnover ceremony kahapon sa kampo ng militar sa Barangay Buayan, Dato Piang, Maguindanao del Sur. Kasabay nito isinuko rin ang kabuang 39 na iba't ibang uri ng long at short firearms sa kabilang mga pampasabog. Pinangunahan ng mga opisyal na militar ang formal na presentasyon ng mga nagbalik kaloob sa harap ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno na dumalo upang magbigay ng suporta sa kanilang reintegration sa lipunan. Ayon sa militar, ang pagsuko ng mga dating rebelde patunay na patuloy na pag-unlad ng mga hakbang para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa nagdag ng mga balita mga kasapi, pinangunahan naman ni Cotabato City Police Office Director Colonel Jimin Bungkayaw ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad kasabay ng peace rally kahapon na isinagawa sa labas ng Bangsamoro Government Center. Ayon sa kanya, nagtalaga sila ng asapat na pila na tauhan ng PNP upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at mapayapang pagdaraos ng pagtitipon. Naging maayos at mapayapa ang buong programa sa tulong naman ng koordinasyon ng mga organizers sa PNP. As our preparation dito sa rally, unang-una, ang rally pong ito ay may permit po ito, naka-approve po ito sa ating local government unit ng Cotabato City. Ang pag-rally po ay ginaganap dito doon sa coordination nila, ay gaganap dito sa harap ng BGC. Kuhan po nila ay pagsuporta RMN din sa News, ating Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:50 na ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho
at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.51 ng umaga mga kasamang ating oras. Tuloy tayo sa ating balitan. Daang mga residente ang nagtipon-tipon kahapon sa Cotabato City para sa peace rally na isinagawa ng iba't ibang sektor upang ipanawagan ang pagpapalakas sa kampanya laban sa umano'y graft and corruption, nepotism at pagsusulong ng moral governance. Sinabi sa DXMY ni Abdullah Hamza, acting spokesperson ng movement to support moral governance and fight against corruption, na nag-organisa sa protesta. Target nila sa pagtitipon ng abot sa 300,000 na individual, ngunit sa tanda nila ay abot umano sa kalahating milyon. Layunin nito na tuldukan ang umano'y laganap na korupsyon sa loob ng Bangsamoro government para sa kinabukasan ng mga future generation. Sa target mo natin ay sa 300,000, so sobrang-sobra yung delegation. Bakit? Dahil nakikita ng buong Bangsamoro ang advokasya natin sa moral governance against corruption, nepotism, and manipulation. So, para RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, idinaos ng mga kailangan ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security ang unang yugto ng orientasyon para sa media hinggil sa Bangsamoro Peace Process, Bangsamoro Electoral Code at Media Safety sa Davao City. Nagtipon ang bitkubulang 60 kalahok, kabilang mga journalists, media practitioners, resource person at mga kinatuwa mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layo ng inisyatiba na palakasin ang kamalayan at kakayahan ng mga mamamahayag upang maisulong ang ligtas, tumpak at conflict-sensitive reporting na malaking ambag sa pagsasagawa ng mapayapa, kapanipaniwala at inklusibong halalan dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The Bangsamoro first parliamentary election in the barn will complete political track. Kaya po ang panawagan ng Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at Secretary Mary RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ito mga kasama, inayag ng PTFOMS, Yusek Jose Torres Jr. na magpapakalat ang ahensya ng mga Quick Reaction Team o QRT sa pagkikipagtulangan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Commission on Election upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag na magsagawa ng coverage sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Sa pamamagitan nito, inaasang higit na mapalakas ang papel ng media sa pagtataguyod ng mapayapa, malinis, kapanipaniwala at inklusibong proseso ng halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. We'll be setting up quick reaction teams in partnership with the Armed Forces of the Philippines, with the COMELEC, Philippine National Police para ma-ensure na RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, formal na ang sinimulan ng Cotabato Regional Medical Center, CRMC, ang pagsasagawa ng robotic surgery na isang makabagong pamamaraan sa operasyon na layong mapahusay ang serbisyo medikal para sa mga pasyente. Ayon kay Dr. Al Jazir Angas ng minimally invasive surgery na nakatakda ng sumailalim sa iba't ibang operasyon ang ilang mga pasyente sa mga sumusunod na linggo. Kabilang sa mga unang isasagawang robotic procedures ang pagtanggal ng gallbladder o abdo, hernia repair, gayon din ang ilang operasyon para sa mga pasyenteng may kondisyon sa urology at gynecology. Baka po sa mga kababayan natin na gusto mag-avail ng robotic surgery services, you can go to outpatient department. Pwede kayong pumunta sa Department of Surgery, Department of OB-GYN, Obstetrics and Gynecology, and also sa Urology Service. So today is milestone for the hospital and also for RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Tumutulong din sa pagsisimula ng programa ang technical team ng supplyan ng robotic system upang tiyakin ang maayos na pagsasagawa ng mga unang operasyon. Pinayuhan naman ang mga interesadong mag-avail ng serbisyo na magpakonsulta muna sa outpatient department at sa mga kaukulang espesyalista. Dagdag pa ni Dr. Jazer na ito ay libre sa lahat ng mga pasyente na nais maka-avail bilang tulong pa rin ng nasabing bahay pagamutan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag na mga balita, itinuturing bilang isang hakbang sa pagpapalawak ng access ng mamamayan sa serbisyo para sa pag-iwas, pagpapagamot, pangangalaga at suporta kaugnay sa Human Immunodeficiency Virus or HIV sa riyon ng Bangsamoro. Ang opisyal ng pagbubukas ng 12 Dose of Support Health Space sa bayan ng Dato Rincinso at Maguindanao del Norte. Lain ito na isulong ang isang ligtas, suportado at malayang kapaligiran mula sa diskriminasyon at stigma para sa mga tao na kailangan ng serbisyong may kaugnayan sa HIV. Libre ang lahat ng serbisyong may kaugnayan sa paggamot, pangalaga at suporta para sa HIV na inalok ng nasabing hub. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, patuloy na pinaigting ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 12 ang dredging at clearing operation sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur bilang bahagi ng programang Oplan Kontra Baha upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga komunidad. Sa kahabaan ng Buluan River, sakop nito ang mula Barangay Malangit, Pandag hanggang Barangay Upper Dilag. Pandag, umabot naman sa 14.78% ang accomplishment sa desilting of waterways. Samantala, nagpapatuloy rin ang paglilinis at declogging sa mga kanal at drainages sa lalawigan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumunyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Martes sa 23 sa buwan ng Hunyo 2026. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Morning muna sa ating mga viewers, si Kenneth Pilas. Oy, again. Morning. Mapita Salcan Manager and Brad Ebbs. Good morning, Dato Kenneth, ang birador ng mga chicks sa SJ. News, Diretso. Ang poging piloto. Oo. Samsudin Mamasauna, good morning din ng Ligawasan SJ Barm sa may Ligawasan. Magandang umaga rin kay Umayra Samad, kay Fel Alcueva, Aisia Halima Kanaka, si Tuding Cadiz, Morning. Dang sa Jocolano at si Baby Aida Dalgan. Good morning. Good morning. RMN News, At sumunyo mga kasama ang ating balitaan sa ngalan po ng mga parties natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Julie Mapalaw. Sa Digital Technical ngayong morning, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami yung mga naging tagapagbalita, Radyoman Ebsawang at Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. This newscast